So, we will give you 7 minutes po to report your output, and then one of the LGUs will be the assigned reactor. So, si Province, sino yung gusto mag-react po kay Province? Sino? Pwedeng pag ganito na lang, baka hindi pondohan. Wala tayo. We are in a safe space po, okay? We are here to learn, okay? To unlearn and to learn. Okay, sige. Si Province, i-react niya magre-react kay Province, sorry. Magre-react po kay Province si Pandan. Ang magre-react kay Pandan, si Karamuran. Ang magre-react kay Karamuran, si Birat. Si Province ang magre-react kay Birat. Nakuha? Okay. Pero aside from the react po, meron tayong magbibigay din po ng reaction ng ating visitors from UNFPA, ang partner po natin from UNFPA and si Doc GP, para po rin makita natin ano pang pwedeng kailangan na i-improve. Okay, so start. So okay na po ang Province, Karamuran, Pandan, and then ang last po magre-report ay Berak. Okay? Please, ano po ang attention natin lahat sa ating reporter. Ano daw? Tatlo na daw. Ando na po yung Province. So, pwede na pong magsimula ang Province po report. Okay, so ang magre-react sa Province ay Pandan. Okay? Sino po ang magre-report? Ma'am Annie? Sige po. Sige po, makinig po tayo lahat. Kulang pa. Ayan. Okay, ito po yung output ng province. So, maternal death ratio remains high. Yun po yung pinaka problem or current reality. Yun yung event. So, yung pattern of behavior divide into delays. Okay? Delay 1, yung financial incapacity, no first prenatal check-up. Then delay 2, yung late arrival to the health facility. And delay 3, yung provision of adequate care, high-risk pregnancy not referred to level 2 facility during the third trial. Okay, then most likely ang namamatay is 20 years old to 36 years old. Then yung structure of the system, yung referral system not in place. Then yung 2 out of 11 RHs nag-demo na trained naman sila lahat, but functionally is 2. Yung newly hired midwives, no training on danger signs of pregnancy. Then no policy on yung statement kasi dyan napaka haba. So ito po yung na-realize namin during the feedbacking. Kasi after ng aming maternal death review, nagpapatawag kami ng lahat na chief of hospitals and MHOs for feedbacking results doon sa findings ng death review. So nakita doon na as an agreement na yung the last trimester of their pregnancy should have a consultation on the level 2 facility.
if they prefer to give birth sa level 2. Yung policy namin parang nahang sa ngayon. Okay? Then, dito po, no pregnancy tracking and delivery planning. Parang nawala na ito as of now. Pero noon kasi napapractice yan. Pero sa ngayon, parang nawala. Then, siguro, activation lang po yan. Then, dito sa mental models, yung pregnancy is just ordinary process and not a medical concern, according to Sir Dave. So, kasi nangyayari dun sa, sabi niya, yung ma-assign siya sa Karamuran, yun po yung nakita niya doon. Kaya sabi ko kay Sir Dave, andyan pala yung maraming case ng home deliveries. Okay. Then, mas safe mag-deliver sa bahay kaysa sa facility. Yun po yung kanilang mindset. Then, mas preferred ng local leaders yung more on curative than preventive. Then, mas mahal mga anak sa hospital kaysa bahay. Yun po. Okay. So, hindi ko po siya na ngayon na 2026, ay 25 pala yung data namin. We have 5 deaths, 126 per 100,000 population. So, malayo kami dun sa national target na 70 per 100,000. So, most commonly namamatay is preeclampsia, secondary to postpartum hemorrhage. Yan po. And hemorrhage pa din through anemia. Yun po. Okay. Then, and yung mga, ito po yung mga indirect causes. Yung iba po dyan, mga indirect na. So, na predispose lang during the pregnancy. Okay? Thank you. Ma'am Annie, so reactor for our province is from Municipality of Pandan. Sino po ang magre-react? Emoticons ba? Smiles? Heart? Sige, Doc. Sorry, hindi ko narinig ko na mention yung, kasi di ba we had 5 maternal deaths. Kung saan municipalities yung galing yung 5, para ma-identify natin kung how far yung wala bang facility doon na, kung for example yung Demong or Semong na hospital na hindi po na wala kami sa Pandan for 3 years, wala po kami maternal death. Yes. So saan kaya yung 5? Yun lang hindi nga lang yun. So yun medyo malaman kasi natin kung di ba sabi niyo may delay yung sa pinadyan, pero baka may delay doon sa transport papunta sa facility. Pero saan municipality yung 5 galing? Tapos siguro significant din kung sa isang municipality galing doon yung 2 or 3. O yun nga. Kasi kung dapat na-establish na din doon, parang danger, ma-alert na yon kung galing sa isang municipality lang yung more than 1 death. Siguro, maganda din itanong, ano yung OB-GYN history ng namatay na mother? Ano ba, multigravid o primary? Lalo na kung primary. Ng 2025, meron tayong isa from Higmoto and San Miguel, isa sa San Miguel, Viga, Verac, and Camsor. Hindi po siya sa province of Catanduanes, but namatay dito since death is occurrence. So, actually, 4 lang sana. Okay? So, naka yung Camsor.
Yung po? Yung husband, malapit kasi yung Karamuan dito sa island kasi ito na mas malapit mag-travel dito sa Catanduanes kaysa doon sa kanila doon sa Naga ba? Ay, Kamsur. O yun. Oo. Kaya, yun po na. Dalawa na yun na nangyari na dito po siya namatay. As per validation, itong namatay na ito ay walang prenatal check-up. Yan po. Karamuan. Karamuan siya. Oh, yes po. Pero ito pong lahat na ito ay namatay dito sa ABMC. Hindi po siya dun sa Orhegmoto or ano. Since ano po siya, occurrence. Kaya dito po siya namatay sa ABMC. So, kino-consider na sa Verac po siya. Yeah. May ano to? May policy dati ang PhilHealth na or even now na kailangan gumamit ng partograph. Hindi ka ma-reimburse sa MCP sa PhilHealth kung wala kang partograph. So, ma-avoid sana yung mga delay kung ginagamit yung partograph. Hindi. Siguro kung Yan eh. sa Bemong facility po. Bemong facility. Pero yung mid- Para sila makakuha ng PhilHealth. Oo. So, part po siya doon sa Ng inanap. submission. Yes. Pero ito, mga gravida, ano to? Ito po, more Kasi yung high on, risk ang considered gravida 1 and grand multipara, no? Yung 5 or more children. O kaya primee. Sila ba ay primee o 2025, G2 to G4 and G5 and above. Parehas po. So, from G2 to G5 and above. Isang gravida one. Okay, so may ganong policy kasi although that's being yung mga midwife nagtatanong ngayon kung bakit may high risk pregnancy categorization kung po pwede naman yung focus ANC. Binanggit mo kanina walang birth plan. Yes po. Kasi yung mga birth plan, yung mga prenatal, lahat ginagawa sa RH level. municipal level. So, doon mo makikita yung potential na magkaroon ng maternal mortality, ma-avoid mo yung mga delay. So, malinaw ba sa 4 na death yan, ano? In 4 o 5? In the last 6 months? 2025 yan. The whole year. Yes po. This year, wala. Meron na kaming dalawa. Dalawa na. So parang on track kayo to have the same number again. No? But, so you count nyo 126 over 100,000, ano? Kahit kasi kon. So you are beyond the national average, which is now 119. 119 ngayon. So, hindi na pala 70. Hindi. We never hit 70. So you're above the national average Okay. sa maternal mortality. So, kung 4 sana yung aming death na hindi kasama yung karumuan, yung andun na tayo. Hindi niyo avoid yun. Problema na naman sa Nanganak to. kayo. Ang problema naman sa amin since to calculate the ratio, we base on the live births. Since Catanduanes, konti na lang ang live birth. The lesser the live birth, the more ratio, Pero, the higher ratio. pero I think So- statistically, hindi pa yan eh. That should not hold true. May statistician ba kayo?
sa office? Wala. Kasi gagawin mo yung ratio and proportion yan. It will come out the same. Or, ang suggestion ko, gamitin mo yung actual number. Yari, 4 deaths in 25. Tapos sana may 26, less than 4, to show progress. Although you will have to do the calculation. Pwede yan gawin per 100,000. Yung 4 per 100, I think tama yan. 126 lalabas. Yung 4 mo, by ratio and proportion, ganun lalabas. So, you have to find out na I have a feeling yung first to second delay ang problem, ano? Yung hospital naman is well equipped. As to delay 3, provision of adequate care. Within how many hours of admission namatay ang pasyente? Usually kasi pag 24 hours ang parang katulad nung kay Marvin yung namatay sa Maddox. No? Pag less than 24 hours ang stay sa hospital, hindi kasalanan ng hospital. Yeah, it's an external factor. So you also need to see how many hours, kasi lahat sila dead sa hospital. Eh. So tingnan ninyo kung how many hours na stay sa hospital. And yung maternal death review was done for all four. Siguro na nandun sa record yun. Tapos look at that. Merong 1 hour before, ay after, merong 2 hours after, mga ganyan. Mabilis. So wala kayong time. Lalong-lalo na doon sa mga postpartum hemorrhage. Oo. Trivia ba Then, yun? Trivia o hindi? Rupture lang. Anyway, blood loss yun. So, meron pa kayong blood bank? Blood collection? Yes po. Meron kayong blood bank? BCU lang ba? BCU lang. BCU lang. Kasi, so, Pinapadala pa sa region. Oo, yung kung kailangan ng fresh, ibang klase mga papadala pa yung sa Legazpi. O sa Legazpi, ano? So, dapat mag-move kayo na magkaroon kayo ng blood bank dito. Kaya na pwede yung take up Yung may private hospital po na may blood bank. with all the lab support, nakakapag-separate ng dugo, gano'n. Ayun, i-designate nyo. Pero dapat i-network mo yun so that... okay. So, namatay pa rin from blood loss. Oo. So, ano yung problem? Hindi nabigyan ng dugo. Or walang donor. Do you need a good donor? Diba? Walking blood bank, for example. Meron naman kami mga naka-standby na Blood. blood. BCU mo kayo. So, baka, depende na yun sa hospital. But you should identify kung ano yung naging contributing cause. Pero for me, I think delay 1, delay 2 talaga ang tutukan nyo. Yung mga munisipyo where they came from. Sabi mo nga, walang birth plan yung iba. Walang prenatal. So you need to work with the municipalities to make sure all pregnant women, ilan na lang sila, di ba? Ilang births ba last year? 2,000? Last year, 2025 is 3,600 something. 3,000 births. So, kayang bantayan lahat yun. You have 10 municipalities. I mean, there's an opportunity na matingnan lahat. But I think one thing you should also find out, kasi debate din sa Manila, yung high-risk approach ba is good or pabayaan na lang yung yung RHU system to monitor the patient and refer them properly. Ang tawag doon, focused antenatal care. Napag-usapan ba niyo yan? Focused antenatal care? Sa amin po yung... Hindi yung pang-hospital, pang-RHU. Yes yan. po.
ngayon po ay nandun na po tayo sa bagong system ngayon na 8 prenatal check-up. Okay. Then, Kasama yun. that is non-negotiable. Yung first try na dapat makaisa ka. Second try, dapat nakadalawa kang visit. And on the third try, dapat naka-fifth visit ka. Then, on the postpartum side, ngayon binago na din. Meron ng 4 na Right. postpartum na pinapractice. So far, during our data quality check, most prenatal checkup is 100% na. Dito sa mga mortality. Dito sa mortality ito, last year kasi 4 pa lang yung 4 prenatal check-up yung aming Ay, standard. standard. Then ngayon na 2026 is 8 and 4. Yung onset ng labor ba gumamit ng partograph? Nagsimula pa sa midwife? Yan sa level po ng RHU. Nagsimula sa RHU. When they were referred, may kasama ba yung partograph, yung findings? Hindi ko po masyadong. Hindi kayo gumagamit ng partograph? Kasi may mga lying-in kayo? Yung mga munisipyo? meron RHU, merong isa. And Lying-in. Birthing. birthing facility, RHU, 1 or 2? 1, birthing facility. And meron din tayong isang private na lying in. Then meron pang isang RHU na birthing din na. How many? So hindi lahat ng RHU may lying-in? Well, dito lang po yun sa Vera. So, kulang kayo ng support from outside the hospital. Kasi lahat ng gravidad 2 to 4, dapat panganak sa munisipyo. Sa RHU. Sa inyo. Ilan ng gravidad problem 2 to kasi- 4 ang nanganganak sa Yes hospital? po. So far, ito naman po, yung hindi naman po, meron po tayong support na binibigay sa mga RHU para sila equip na magpaanak. But the problem is, hindi po sila pumapasa dun sa criteria na dapat, DOH. yung DOH criteria and PhilHealth also, na kulang sila sa manpower. Ilang Yes. midwife ba ang hinahanap? Kasi, tingnan mo Dok, yung itong mga midwives sa RHU level ay nagbibigay pa sila ng services sa barangay during the whole day, Tapos then magjo-duty during the night, so hindi naman kakayanin. So yung mga nag-ooperate ng birthing, ilan ang midwife nila? Na sa inyo, So, yung 24/7 bukas siya. yes. Ay, tinatawag ko mo. Parang yun nangyari. Yung sa Katbalogan, yung driver, Pala po, nag-24/7, pero may times po na gasara po kami, ma'am. Like, pag masiya, naka-moratorium, priority yung siya. Kasi yung mga midwife po, sir, hindi po talaga sila nakaano sa BIMO. Part lang po yun ng work. Tapos may barangay pa po silang hinahawakan. yun yung yun yung siguro under universal healthcare dapat may mga license ang mga clinic, may license ang lying-in, pharmacy, diba? Laboratory. That means you are operating in a professional way. Hindi kayo nagsasara. Hindi, even the clinics, no? Yung kung maging yakap clinic kayo, dapat may doktor 8 to 5. Hindi naman 24 hours ang yakap. 8 to 5. No? So, ang mangyayari niyan, if you really want to engage with PhilHealth sa universal healthcare, mag-upgrade kayo ng staffing. Ayun ang problem. Lahat ng mga munisipyo, kailangan Ayan po yung Lalo na nakaplan doktor. po sa kanila yan po, Doc. Kaya lang, nandyan nga yan, of years na, overtime, nakaplan yan, of creation of plantilla position, nasa
LIPH po yan, nakasaad. LIP. Yes. Then, meron Bakit pang hindi nagiging, Hindi po. hindi na babudgetan? Yun yung pag-uusapan natin. Yes. Yan, natumbok. Yeah, kasi kulang ang support sa field. No? Sa outside. Meron sana tayong HRH na support from DOH, but hindi po sila nagagamit. Sila, Oo, may mag-duty. contract na hindi sila pwedeng Mag-duty. galawin. At saka So, busy sila sa Purok Kalusugan. yes po. Sa barangay po sila naka-base. Oo, So, hindi sila tumutulong sa other work ng mga munisipyo. Hindi naman. Actually, lahat din na Tumutulong deliverables. sila. To, oo. Nauubos yung time sa mga tasking na binibigay ng iba. Yes po. Kaya kailangan ng LGU magkaya talaga ng staff. Yun. Kaya ng lesson natin learn. Yan po. Pero Overtime ng may budget kanya, officer problem. ba dito? Budget officer? Oh, kasi budget officer ang usually naghaharang ng hiring eh. Di ba? Wala, no? Next, I think dapat kasama niya yung budget officer pag nagpaplano kayo. And you should know all the issuances of DBM na walang ano to, may salary cap kay sinasabi kayo. PS cap. PS cap. Wala na yon pagdating sa health. Parang kaya consider mo din ano? Sinasabi ko ba sa inyo may salary cap? PS cap? Wait na yan pagka health personnel. If it is admin personnel, you cannot hire them. Hindi siya wait. But health personnel, midwife, doctor, nurse, Kasi- medtech, pwede kayo mag-hire. Basta i-authorize ng Meron sa kasi yan. doc na sa ito po regarding po sa Magna Carta kasi meron pa din kaming mga RH yung dalawa na hindi po nabibigyan ng full 25% Magna Carta. Kasi ang iba, ang sabi nila, PS, sa ganda na, PS ceiling, yung plantilla po. LG, anong class kayo po, Pra? Second, oo. Kayo ba yung kulang kayo? Hindi kayo inaalam mo walang magkakata. Kulang po, kulang. Hindi po, meron Magna Carta. Kaya lang hindi po implemented yung 25%. Yung full. May budget officer kayo sa province. Yes po. Yung budget ng munisipyo, nire-review ng budget officer ng province. Yes po. So, hindi niya nakita na hindi fully implemented ang isang law in the budget. Napag-usapan natin during the regular board meeting. Meron na. For implementation. For 2026. Ngayon, kayo na po. Kasi yun ang role ng DBM, budget to review the budget of the municipalities at kung may kulang ibalik, ipaayusin nyo. And yung munisipyo, nire-review ang budget ng barangay, yung budget ng province, nire-review ng regional DBM and cities. So, dapat may oversight pa rin yan. And alam naman ng DBM na pwede kayo mag-hire ng health personnel but not admin personnel ng waive ng salary cap. Anyway, thank you sa presentation. Hindi ko lang apat na pala maternal death with us. And mag-overshoot kayo sa national. So, dapat talaga bantayan. Okay. Pwede pa po natin i-detalyado yan bukas. Tama, bukas sa planning po. Pero maraming salamat. Isang A po sa province. Alam niyo to? A!
Yay! Okay? Maraming salamat po, Province. Next naman tayo, Lamoran. Ang magre-react po ay si Vera. Okay? Sino po ang ating reporter? Ang ating alay. Okay? Si Sir MJ. Good afternoon po. So, ito po yung sa output po ng Karamuran. So, i-story ko po muna yung sa event po since ang sa amin po ay yung GBB na po. So, ang event po namin, si MA, ano lang po namin siya. So, alias, ano po, so, 13 years old, female, babae po, siya po ay victim ng GBB, incest, and yun, pregnant, and yun nga, nanganak na din po siya. And ang kanyang perpetrator or yung mismong respondent po ay si father po niya. Ano po? And yung case po ay actually ito po yung sinample po namin kasi ito po yung parang picture din po nung sa Karamuran ng mga nangyayari po. Kasi reported po siya sa barangay year 2021 pero nakadating po sa amin sa office na ng 2023 after 2 years. Opo. So, ito po yung dahilan kung bakit, ano po. So, yung unang-una po, sila po ang pamilya, nakatira po sila sa isolated area, sa bukid na po ng isang barangay. Halos ilang, ano po yun, Miss Lord? Malayo siya na, di ba? Basta bukid na po siya, and yung pagpunta po kasi nila doon, kasama po yung sa PNP, medyo nagkaano na din po kami kung yung sa security din po nila kasi baka meron po ng taga iba pong ano po. So, yun. And then, yun. Increasing number of GBV cases. And then, siya po ay kabilang. Sa patterns po kasi, kabilang po siya sa mga out-of-school children. Ano po? So, that time, karamihan din po ng aming mga cases ay OSC. Ano po? And age 10 to 14 years old. And siya, sa kanya po na time, sa kanya pong event na yon ay hindi po siya nakapag-aral and hindi din po niya alam kung anong yung calendar. Ano po, hindi niya din po alam kung kailan na din yung nangyari. Yung taon and yung mga araw, yung event na inabuso po siya. Ano po, kasi ilang beses na din po. And then, yun, dahil po nasa isolated area siya, kasama po siya ng kanyang father, kasi po ang nanay niya po ay namatay na din po. Ano po, during ng birth ng kanyang kapatid na bunso. So, kumbaga po, 7 po sila mga kapatid, pang-anim po siya. So, sunod po siya sa bunso. And then, yun, nakatira nga po siya sa bukid, so siya din po yung kasama ng kanyang tatay. And then, nagcha-child labor na din po siya kasi kasama na din po siya doon sa pagtatrabaho sa Abaca. And then, yun, increasing number din po ng teenage pregnancy. Ano po, isa din po siya sa ano po namin, case, ano po. And then, ito po naman sa structure, ito po yung medyo pinakamahirap din po. Kaya nga po inabot po siya ng 2 years. Ano po? Kasi that time na na-report sa barangay ay nagkaroon po ng mediation, barangay mediation or settlement. Ano po? And hindi lang po siya nangyari sa isang barangay. Doon din po sa iba pa pong barangay namin na mga malalayo. Kaya nga po sinabi namin na mga isolated area. Kasi yung mga from the rural area or rural barangays po namin ay talagang yun na din po yung nagiging trend na sinisettle na lang po. And then, yun, lack of competencies of the VAL desk officer on handling GBV cases.
meron po tayong mga kompleto, yung Bausi Desk Officer, ano po. Pero yung talagang kung paano sila mag-handle nun, kasi after po kasi mag-report po sa kanila, diretso po sa amin or sa MDT, pero wala pong ni referral form or nung kahit na ano po, interview lang. And then, yun, no exclusive facility or no facility that caters GBV cases. Ano po, so isa din po to sa lack po ng munisipyo, kaya yun, hirap din po mag-report si client sa amin. Actually po, meron din po sana kaming propose na katubang din po yung NGO po na din po sa amin, partner po namin sa Karamuran. And yun, meron po sana, kasi kami po na MDT ay nagtitraining na po, pa-level 3 na po kami sa Women and Children Protection Unit na specialty training. Yun, kasama po sana doon is yung pag-construct din po ng WCPU. Kami po, halos pa-level 3 na po kami ng MDT, pero yung construction ay hanggang ngayon po ay wala pa rin or hindi pa talaga nag-start. So, kahit kami po, matapos man po namin po yung training na yon, matrain man po kami lahat, pero yung paano din po namin mapapractice yung aming mga napag-aralan kung hindi din po namin yun magagamit. And then, yun, lack of qualified personnel handling GBV cases. So, kami po sa MTT, tig-iisa lang po kami from the PNP, na nagtitrain, nagtitrain po dun sa WCPU. So, pero meron po, sa WCPD, meron naman po talaga silang counterpart. Ako po, luckily po, meron na po akong kasama sa office, pero si Doc, hanggang ngayon po, ay mag-isa din po. So, yun, hirap din po kami kung papaano din, kung sakali na sunod-sunod or sabay po yung mga cases. And, yun, limited din po yung community awareness. Since malayo po sila, hindi na din po nila hindi na din po namin naaabot yung para sa mga awareness na para sa kanila, sa pag-report po sa GBV. And then, yung mental models, yun, unang-una, kaya inabot po siya ng 2 years. Yun, yung stigma din, actually po, ang akala niya na po kay papa niya, kaya hirap din po siya ng 2 years. Inabot po ng 2 years kasi asawa na po siya ni papa niya. Yun na po yung nasa, isip niya na. Wala na din kasi si mama niya, so, siya na yung palit doon. And then, yun, iniwan na din siya ng mga kapatid niya. So, yun, victim blaming din. Kung sunod po is yung limited din po yung access sa legal process. Sa amin po sa Karamuran, hirap din po kami na meron po kaming contact sa PAO or sa prosecutor, pero yung kalayuan, yung instansya po kasi, wala po talaga kasi sa Karamuran ng ng PAO or yung kahit legal na So nasa Pandan pa po yung PAO, So or kung pupunta din po naman sa Berak, So yun, medyo malayo din po. And then ito po, stigma sa duty bearer sa barangay level. Yung mga barangay official, ayaw na po nilang mag-report kasi iniisip nila parang pag nag-meeting or na-highlight sila, kasumpog man niya, or nakakahiya naman kasi sila na naman na barangay yung na-highlight, marami kayong kaso. Okay, wag na lang po mag-report. And na-remember ko kasi na-experience ko last month lang po, may nag-report kasi sa amin, sa opisina. And katuwang ko po yung WCPD. And agad po namin inaksyonan without na knowledge nung barangay council kasi reported na po sa amin. So diretso na po kung mag-action po doon kasi nangyari po siya sa school. And then si barangay captain, pinuntahan po ako. Bakit daw hindi pinaalam sa kanya and bakit daw pinupush ko na
ma-file yung kaso or bakit pinupush namin ng PNP. Eh yung bata din po ay tinanong din po namin kung gusto niya din po talagang magkaso. Eh, willing naman po siyang magkaso. So, tinulungan po namin. Yun pala ay, yun. Nakaka-apekto daw sa kanila, sa record nila, yun. Yun din po yung isa sa mga dahilan po nila. And, parang kasalanan pa namin na nag-action kami. Ano po, so, kasi hindi po pinaalam sa kanya. And, kahit si school ay pinuntahan niya si principal, bakit daw po ni-report ni principal sa amin. Ganun po, ano. So, yun. Yung reputation din po na yung first thinking, yung sa family na kapag pinakulong mo kasi si tatay, kasi karamihan po namin ng mga cases din ay halos nasa loob lang naman ng bahay. Tapos yung tatay po yung perpetrator. So, pag pinakulong mo si tatay mo, ano na yung sabihin ng tao, sino na yung mag-provide sa atin, sino na yung magiging breadwinner. So, yun po yung, isa sa mga mental models po sa GBB case po namin sa Caramal. That's all po. Maraming salamat. Sobrang, kamusta mga pakiramdam po? Okay, pero maganda po yung pagkaano, di ba, ng patterns kasi until talagang nakita ko kasi yung mga itsura ninyo talagang okay. So, ang reactor natin ay from the municipality of Vera. Sino po ang ating reactor? Ayan. Okay, go ahead po. Ayan, so good afternoon. So bale, wala naman kami masyadong dun sa naging patterns, structure, or mental models. But dun lang po kami sa event kasi parang nag-focus lang po sila sa isang client. So, parang nagkaroon ng dun sa baba kasi hindi sa general na approach. So parang nag-focus lang po kay MA as one victim survivor. So yun po, yung parang napansin ko lang po. Pero yung parang yung nagiging po kasi sa baba is for po siya, for in general. Baka tama ba ako? Kayo, sa dami ng cases, siya ang pinili mo. Okay. Yun siguro, ma'am. Yun, oo. Meron po ba? Ilan ang total cases? 25 na lang. Okay. Yung 2025, 8 cases po. Pero, yun nga, increasing siya kasi same lang naman po yung mga cases din po, or story po. Okay, sige. Nakasagot ba, ma'am? Okay, kumbaga nag-Maria sila. Para lang din makita natin yung istorya. Okay, sige. Yes, so, nakalagay daw increasing yung pattern talaga nila. Ano po yung increasing nyo, sir? Anong baseline? 2024? 2023. Okay. So, ma'am, El? Okay. Hello. Actually, kanina part naman ako nung during the workshop. Nandito naman ako kanina. So, kumbaga, nagbato ng mga tanong para mas maipalabas natin lumabas yung pattern, structure of the system, mental models. Ito yung mga sitwasyon na nakakagalit sa una, no? Nakakagalit, nakakalungkot, nakaka-frustrate. Siguro, in the interest of time, gusto ko mag-focus gusto ko lang i-point out yung importance ng pag-operationalize ng referral system natin. Kasi, based sa sharing nila, meron silang referral system. I know because last year, we supported the updating and the reproduction and the distribution to all the barangays. Diba? And na-share din nila na nagpa-level 3 na kayo na training yung MDT. So, sa skills, sa capacity, meron. Pero meron tayong mga issue on the supply side, the facility, ang nangingibabaw dito is starting from the ground, from the community, yung lack of awareness talaga.
and nakaka-frustrate na even barangay officials. Diba? Considering na it's mandated na all barangay should have a barangay VAUSI desk na may tao, may officer. So paano yun kung yung taga-barangay mismo nag-i-intervene at ginagawa nila yung pinakabawal na nagme-mediate? Diba? So, ibig sabihin, community level, yung awareness sa mga batas, protecting women and children, kulang pa. And, tawag nito, I think kailangan, as part of the recommendation, since meron nga kayong referral system, isang tanong ko, yung pag-distribute ba natin ng referral system, referral pathway, sinamahan ba natin ng orientation? Like, eto yung referral system natin. And doon sa referral pathway, there are a lot of entry points. Kanino si victim survivor pwedeng lumapit para mag-disclose? Diba? And sa community level pa lang, nandoon na yung barangay VAUSI desk, officer, nandoon ang church, nandoon ang school, nandoon ang RHU, MSWDO, etc. nandoon. So, maraming entry points. Ang tanong ko na pwede nating pag-isipan, lahat ba ng nasa referral pathway na entry points, are they trained or are even aware na people will come to them to disclose, and are they ready to assist? Di ba? Kung hindi pa sila trained on handling disclosures, kahit man lang ba yung principle of confidentiality, alam nila na okay, may lalapit sa akin, hindi kita kayang tulungan, pero sasamahan kita na pumunta tayo kay Sir Noe ng MSWDO. Or hindi ko alam paano hindi ako marunong nito, pero sasamahan kitang pumunta sa RHU kasi visible na meron siyang medical needs. Yung mga ganung bagay, siguro looking at this situation, sa inyong planning, yan, sa inyong planning, gawin natin tong hugot. Ano yung mga ipapasok natin sa inyong integrated human development plan, specifically along addressing this problem na dapat ninyong gawin, dapat ninyong pondohan, at dapat ninyong i-operationalize. Maybe start with anong dapat ninyong i-review. Diba? Sa mga existing na ninyo na systems policies para mas ma-strengthen natin yung ating GBV prevention and response. May capacity kayo to manage, pero yung prevention na part, medyo marami pa tayo doon kailangang tingnan at ayusin. And doon din sa side ng availability of facilities. Sa supply side ng part, yun din yung titingnan natin. Kasi yun na nga, wala kayong safe spaces for victim survivors to go to and disclose. Yan. So, yun po. Siguro pag-planning, upuan natin ulit yan. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ang nakuha ko again ay ready na nakikita nyo na ang pwede nyong ilagay sa integrated human development plan ninyo bukas. Sige, Doc. Kasi given the example, it looks like parang the roster of child's rights have been violated. And that's just one case. How many more are not reported, not addressed, and ongoing? And apart from that, if MA sees that this is the normal life for her, the child she bore would think that that would be the normal environment for her ngayon. So, one of the things that I'd like to maybe challenge, because nobody wants this to happen to MA. And it looks like it's a breakdown of the structure to respond to her needs.
So going back to the context of child's rights, why is she not in school? So that's number one. We need to make the effort to make sure that her potentials can be fulfilled. So any opportunity to bring her back to school should be in place. We are talking, Kameli Doktori, while yes, the referral system is a must that can come simultaneously as as a response to an event. The priority is that no event would happen. And one way to do so is to make sure that children are in schools. So the fact that the patient, the MA is not in school, it should have flagged anyone from the barangay, whether it's VAUSI or not. And if it's in school or in the community with the presence of an adolescent-friendly health facility for 10 years old and above, there should have been screening for psychosocial concerns regardless of whether there is a complaint. Because ideally, when we push for universal health care and primary health care, we get to identify the psychosocial concerns before it happens. And so that is through the adolescent-friendly health facility and the psychosocial screening. So, had that happened, then maybe the pregnancy could have been prevented. Pero that's beside the fact. Pero there are more children kasi who might be having that, especially in her area. And another concern is the siblings. If one of the 7 children is a victim, more likely, more siblings are victims as well. So that's a flag to isolate, to remove the perpetrator from the picture because we need to protect the 7 siblings. And that 7 siblings would have 7 more families in the next generation that will contribute to the increasing trend of the problem. So, those are some of the insights that we hope we could recognize so that we could mobilize at the level of the community to identify sino bang wala sa school in the first place. Baka yun yung pwede rin natin bigyan ng attention. Or the school, nung nalaman niyang naging out of school na yung bata, refer to social worker. Bakit kaya naging out of school? Ba't hindi mo mabalik? Yun lang. Thank you. Okay. Last no? Okay. Yeah. Go. Very kwan lang naman. Yung problem kasi rito, yung na-record ninyo yung incident, pero hindi nyo alam kung saan i-report for action. Diba? Kasi in many instances, sa municipal level o barangay level, mapufrustrate ka dahil yun nga, aawayin kayo ng kapitan, yung police hindi kikilos dahil kilala, etc. I've heard many of these stories, mga mayor nagkukwento sa akin, na hindi gumagalaw yung police. So, but there are many instances na nakikita ito. Nakikita ng teacher, nakikita ng civil registrar, direhistro yung anak. Tapos, underage yung walang partner or hindi nakalagay kung sino yung father. Nakita rin ng health worker, saan nanganak? Home birth ba to? Home delivery? O sa lying in? Home siguro, no? Alam niya, sa bahay. Hospital, nanganak. Oh. So, somewhere along the way, may nakakita nito. Hindi lang alam kung paano i-report. So it's important na magkaroon ng reporting system for these incidents among teachers, health workers, hospital personnel, yung gano'n, may common understanding there. And then, dyan papasok ang higher level. Dahil kung kaso yan ng VAUSI o kaya kaso ng anti-statutory rape, yung statutory rape law, may prosecution yan. That means yung province papasok.
So you have to consider working with another level of government para may mangyari riyan. Kasi yun nga sa iceberg model, may mental issue yan. Ayaw mag-action, di ba? Dahil iba yung thinking nila. That's why you have to go to another level. So yun siguro ang i-consider nyo. Thank you. Okay, thank you, Doc. May ibabatin ko lang kasi regarding to sa roadmap, may sinabi si Doc na i-coordinate you for another level of governance, di ba? So doon papasok si vertical integration sana. How efficient or yung tawag mo dito yung referral pathway. Okay? I-review natin. Nasa roadmap siya. Okay? So isang A po ulit sa Municipality of Caramoran. Ay, wala ng energy. Okay, sige, kain na po tayo. Wala talaga kaming specialist to look into this case. So what happened po, like we have another case po, mama na, nagkaroon na siya ng sexual behavior na hindi na tama. Ni-refer po namin, and then sad to say po, pag-refer namin sa VIRAG, pinalit din sa amin, wala nga naman silang child psychologist or psychiatrist. So, isang limitation po siya, Doc, na give us this idea kung paano namin ngayon to connect with the Apex kung saan kami magre-refer kasi yan talaga ang limitation po namin. Although nakita po namin yung problema, tama po yun, Doc, na paano kami matulungan. Siguro pag sa training natin sa MDT, tatanungin namin kung saan namin ang referral na medyo kaya na yun po talaga, Doktor, ang totoong doc sa situation. So thank you so much po with this. Sige. Marami tayong napulot ba? Marami din po kaming napulot as implementation partners at nandito din po ang ating partners from UNFPA kasi may, speaking of MDT, i-advertise po namin, part po ng itong program is to conduct the multidisciplinary team na technical assistance. Bukas na po natin pag-usapan yan. Sige, okay? Move na tayo. Ma'am, sorry, magdadagdag lang ako about the child psychologist, psychiatrist. Huwag na po tayo umasa kasi there are less than 100 in the country na child and adolescent psychiatrists. While it's very important na ma-address yun, it doesn't mean that the problem will be addressed by only that specialist. Kasi it will take 20 years to make more. But it doesn't mean that there wouldn't be any response. Ideally, there are tiers of capacity building for mental health concerns. The MHGAP capacity building, NDOH, the adolescent job aid, that could support while wala pa yung specialist. And even if makadirect kayo sa specialist, it will take months to get that service. And that period, andun pa rin si perpetrator. So, one of the things na baka pwede natin i-consider. Pero there's another way na you can link through teleconsultation. The Philippine Mental Health Association has a hotline na baka pwede doon. Kung hindi ma-access ni patient directly, baka they could go to the center and the center will provide that modality for teleconsult. So, some ideas lang. Pero kung ang limitation natin specialist, baka 20 years pa bago tayo makakuha ng bagong specialist. Yun lang po. Okay? Okay na po ba? Tomorrow, last na po ma'am, tomorrow natin, kasi may planning naman tayo. In the interest of time, isa na lang po. Okay lang. Siya po kay Doktora kasi yung province may job order psychologist na po sa PHO. So nag-accept na po kami ng mga referrals from the RHU kung may need ng counseling. Ma'am, last na talaga ma'am. Kasi alas 7 kayo. Yes po, so bali yung sinasabi po kasi naman na yung bagong psychologist. So bali nagre-refer na po kasi kami sa kanila. Kaso ang nangyayari po is binabalik po sa amin. So ano po yung parang nagiging help? Yes po ma'am, ano po?
Wala talaga siyang parang equipment na to use to assess. Depende Yung po. pangalawa namin, Opo. Depende po kasi sa request or sa need ng client. Kung yung may mga assessment, ano ba yan, hindi ko alam yung mga tool na mga ginagamit, definitely wala po kami noon. Pero kung counseling man lang or makausap, we are providing that. Okay? Babalik talaga sa inyo kung may mga intellectual something, yung mga tool na Okay. So I think po, sa nangyari ngayon, kailangan lang po siguro ng communication. Yes, so coordination, yun lang po. Okay, next po is